ang ginagawa niya dito eh. Oh! Hey! Moira! What are you doing here? Di ba kanina ka pa namin pinaalis? Binisita ko lang yung kaibigan ko. Bawal ba? Sinungaling. Galing ka sa ICU kay Sir Pepe. What? At ano naman ang katibayan mo, Aber? Ito. Sa'yo to, hindi ba? Nakita ko to sa ICU. Hindi akin yan. Wait a minute. I believe I saw this brooch on you kanina. It was here in your suit. Eh, bakit ngayon wala na? Galing ka sa ICU. At sigurado ako, ikaw ang naglagay sa silent mode ng ventilator ni Sir Pepe. No? Bakit mo ginawa yun? Gusto mo bang patayin si Papa? Paano pag may nangyari sa kanya? Alam mo, bagay talaga kayo ni Lynette. Dahil pareho kayo mapag-imbento. First of all, that is not my brooch. Second of all, I never even went to ICU. At teka muna, ano bang pinagpuputok ng butsi nyo? Eh, buhay pa naman ang tatay nyo. Buhay pa nga, pero gusto mo na siyang mamatay. Kaya mo in-off yung alarm ng ventilator niya is para walang makaalam kung may masamang mangyayari kay Papa, hindi ba? Alam mo talagang may kwento ng buo dyan sa utak mo eh. Ano bang mapapala ko kapag namatay ang daddy nyo? Kapag namatay si Papa, makakahinga ka na maluwag. Dahil wala na makakapagturo na ikaw ang kumidnap sa kanya. Exactly. Inosente ako. Pero alam mo, baka mas better ngang mamatay na yung daddy nyo para wala nang dahilan tong babaeng to na pumunta dito sa Apex. Hindi ka ba nahihiya, Lynette? Ginagamit mo pa si Lolo Pepe dahil nandiyan sa kalandian mo. Ano bang pinagsasabi mo, Moira? Oh, come on. You are making Lolo Pepe the reason para pumunta dito sa Apex para magkita kayo ni Robert. May asawa ka na nga. Gusto mo pa rin maging kabit? Moira? Luma na yung issue mo. Alam mo, iniiba mo lang yung usapan eh. Para sa ganon, mapagtakpan mo lang yung mga pinagagagawa mo. Yeah. Pero ang totoo, meron ka talagang gustong gawing masama kay Sir Pepe. Hindi totoo. Get out, Moira! Get out! Here. I'm sure may hidden agenda yung ex ni Giselle na yan. So, do you think you can use him? Hopefully. Alam mo naman, I still have eyes and ears within the halls of Apex, kaya alam ko kung ano nangyayari dyan. Eh, kamusta na ba ang biyanan mo? Ano ng status niya? Comatose pa rin. Which means we are still in the clear. We? Bakit kasali ako? Abay, syempre. Tinulungan mo kami, di ba? That makes you an accomplice. If we go down, damay ka. Come on, Moira. Kaibigan kita. Pero wag mo naman ako idamay. Then you better pray na hindi na magising yung biyanan kong hilaw. O sige na, I have to go. Bakit ba ako nagkaroon ng kaibigan kasing baliw nitong si Moira? Hello? Sino to? Hello, Ma'am Moira. Si Dax po ito. Kumusta kayo? Kumusta ang bakasyon nyo? Di ba sinabi ko sa'yo, wag mo na akong tatawagan? Nabayaran na kita. Eh, madam, kaya lang naman ako tumawag sa inyo para mag-thank you. You don't even need to do that. I am hanging up right now. Madam, kumusta na pala yung anak niyong si Dr. Zoe? Do not call me again, ever. Bye. Saan ka pupunta? Tatakas ka? Ma'am Nerissa? Nerissa! Giselle,
What are you doing here? If you're looking for Moira, Ikaw ang sadya namin ni Risa. Magandang araw po, ma'am. Ako po si Sergeant Mark Gonzaga at gusto lang po namin sana kayong imbitahan sa presinto. para saan? Under investigation po kasi itong sasakyan ninyo. On what grounds? You know the grounds, Nerissa. Aminin mo na lang nakasabot ka sa pagkidnap kay Papa. That's not true! Di sumama ka sa presinto kung talagang inosente ka. No! Nerissa! Damn you, Nerissa. I'm going to make sure you rot in jail. Bakit ako? Inosente ako! Tatakbuhan mo pa kami? That's enough grounds para kasuhan ka namin. Ay, goodbye to your freedom. Wala akong kasalanan. I swear, wala akong kasalanan, Giselle! Say that to the court! Dahil nakita na nila itong kotse mo na ginagamit ng mga kidnappers ni Papa. It wasn't me. Hindi ako yun. Ginamit lang yung kotse ko nung kinidnap si Sir Pepe. Si Moira. Si Moira lahat ang may kagagawa ng nangyayari. Wala akong kinalaman dito. Eh sir, mukhang bago pa naman yung kotse niyo. Malamang sagot pa yun ng insurance. Saka yung motor ko may gas-gas rin naman eh. Baka pwedeng quits na tayo. Ano? Quits? Eh kung tao yung nabangga mo, hindi yung kotse ko. Makamote kayo. Hindi, kailangan panugutan mo yun. Eh sir, wala akong pambayad eh. Wala akong pera. Hindi ko problema yun. Gawin mo ng paraan nang magtanda ka. Hindi pwede to. Sir, may tatawagan lang ako. Didilayan siya lang. Sige, sige. Ang kulit mo rin eh. Di ba sinabi ko sa'yo, wag mo na akong tatawagan? Hello, Mrs. Tanyag. Pasensya na kayo, napatawag ako ha. May problema kasi ako eh. Nakabangga ako. Anong pakialam ko kung nakabangga ka? Eh madam, kailangan ko sana ng pera. Ma'am Moira, siguro naman sobra-sobra na yung nagawa kong tulong para sa inyo. Para maabsuelto kayo dun sa biyenan nyo. Sige na madam, baka meron pa kayo dyan. Hindi ka makakahingi ng pera sa akin. At uulitin ko, wag ka nang tatawag sa akin ever. Madam, Boss, akit tayo sa taas. May kailangan pang pirma. Alin po doon, attorney? Yung sinabi niyang si Moira Tanyag ang nagmaneho ng sasakyan niya, o ang sinabi niyang si Moira Tanyag ang kumidnap doon sa biyenan niya na si Jose Tanyag? Lahat, Sargento. She made those statements under duress. That's not true. Kalokohan. Nerissa, sinabi mo kanina na si Moira ang may pakana ng lahat. Sir, I repeat, my client made no such statements earlier. Nerissa, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo naman gawin sa amin to. Huwag mo naman kampihan si Moira. Hindi ka masamang tao kagaya niya. Excuse me, sir, but if you do not stop talking to my client that way, kakasuhan kita ng harassment. Nerissa, please. Sargento, may kailangan pa ba kayo sa kliyente ko? Then we should leave. Ano ba yun? Ganun na lang? I'm so sorry po, ma'am, pero wala po tayong magagawa doon. Pero narinig mo nandun ka nung sinabi niya sa harapan natin. Yes po, pero I'm so sorry. Ay, nakakainis. Grabe. Hello? RJ, si Eric to. Eric?
Pasensya ka na kung tumawag ako Nandito kasi ako sa presinto. Nabangga yung kotse ko ng motor. Okay ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong? No. I'm good. Pero may narinig kasi ako doon sa bumangga sa akin. Parang kakilala niya si Moira. Eric, what do you mean kakilala ni Moira? Giselle, narinig ko, tinawag niyang Ma'am Moira Tanyag, yung kausap niya sa phone. At tinulungan niya raw ito para maabsuelto sa nangyari sa biyanan niya. Oh my gosh! Mukhang tao nga ni Moira yung kausap mo. Let's Eric, keep him there. can you keep him there? Susubukan ko, pero mabuti pa, pumunta na kayo dito. Sige, i-text mo sa akin yung address. Sir, we'll keep you posted. Okay, let's go. Kung gusto nyo, iwan ko na lang sa inyo yung motor ko. Balikan ko na lang pag may pera na ako. Teka, paano kung nakuha yung motor mo? Hindi, sir. Hindi ako naman ang binigyan mo ng problema. Hindi, sir. Legit yun. Kompleto papel nun. May ORCR yun. Bagong rehistro. Sir, maganda yung motor. Kung di niya balikan, di ka na rin lugi. Kumita ka pa. Oo, sir. Teka muna, isa ko naman ilalagay yung motor na yun. Hindi ko kailangan ng motor. Teka, wala ka bang pwedeng tawagin na kaibigan mo para magdala ng pera dito? Wala, boss eh. Yung kakilala ko, damot eh. Ayaw magbigay. Ganito. Hindi tayo alis dito hanggat hindi ka magbabayad sa akin. Eric, siya ba? May kinalaman ka ba sa pagkidnap ng papa ko? Ha? So, Zoe, did you get a good night's sleep? Yes, tita. Bakit naman po? Well, because guilt is a very heavy burden to bear. Ate, please. Tita, there's a saying na everyone is innocent until proven guilty. Wala pa nga kayong ebidensya against me, pero sinesentensya niyo na ako. Zoe. Ate, tama na please. We'll know the truth soon enough. Attorney, handa na ba magsulta yung kliyente mo? Yes, magsasalita na siya. Magsasalita ako pero hindi niyo ako ipakukulong. No. We can't do that. Eh, kayo bahala. Eh, di ako magsasalita. Sir, pwede ba natin siya gawing state witness? Pwede natin gawa ng paraan kung papayag kayo. Sige, pumapayag na kami. Yun naman pala eh. Madali naman palang kayong kausap eh. Oo. Isa ako sa kumidnap sa tatay niyo. Sino nag-utos sa'yo? Sinong nag-utos sa'yo? Yung magaling mong asawa, si Moira Tanyag. Sir, we now have a case against Moira. No. Wait. Meron pa akong isang tanong.
Si Moira Tanyag lang ba ang mastermind ninyo? Wala na bang ibang kasabwat? Sabi ko na nga ba eh. Tita! Ate! Ate! Tita! Why are you stopping me? Bakit mo naman sinaktan si Zoe? Alam ko may kinalaman siya. Nakita natin, di ba nagtinginan silang dalawa? Bakit? Sinabi ko bang kasabot siya? Eh bakit kayo nagtinginan? Masama ba siyang tignan? Si Ma'am Moira lang ang boss namin, wala nang iba. Zoe, pagpasensya mo na si Ate Giselle. Mataas lang yung emotion niya. Dali. Merong medical paraphernalia na nahanap in the possession of my father. Kanino yon? Sa akin po yun. Galing yun sa Shota akong nurse. It's your word against hers. May ebidensya ka ba laban kay Moira? Inutusan kasi ako ni Boss Balahadia na i-dispatch siya yung burner phone niya. Pero hindi ko ginawa yan para meron akong insurance kung sakaling magkalaglagan. Doon yung makikita yung ebidensya na inutusan lang kami ni Mang Moira na siya lang talaga ang mastermind ng lahat. O, anong tinitingting mo dyan? Ate, please. Alam kong may kinalaman to eh. Tita! It's because you are wired na sisihin ako palagi. You give meaning to everything. Para lang masatisfy ka na guilty ako, hindi ba? You know what? I demand an apology from you. I'm not apologizing. Hindi pa tapos ang investigasyon. That means you're not yet off the hook. Hey, that's mine! Why do you need your phone? Para warningan mo nanay mo? Para tawagan mo? Dad! Please! No! Zoe, mas mabuti wala mo nang malaman ng mami mo. Eh, paano ko nagsisinungaling ng panalaking to? Paano ko inisente talaga si Mami, ha? Alam kong nagsisinungaling ito. But not about your mother being the mastermind. But about the fact na merong ibang kasabwat. Ito yun!